What's up mga gar? Welcome back again sa Kuya Tams Fish Yard at matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload since naging busy tayo dahil sa ating bagong setup. Mayroon tayong mga inayos, mayroon tayong mga binago at ngayong video na to ay mag-update tayo kung ano bang ginawa natin dito sa bago nating setup, ano yung mga nilagay natin, ano yung mga nadagdag at mga nabawas. So simulan natin dito sa taas. Itong mga tag 2.5 gallons na to ay dito to galing. No, yung apat dito dati na nakahidera hanggang sa baba. Tinanggal natin, nilagay natin dito sa taas. Nilagay natin to ng mga laman din, syempre. Dito sa pinakataas, ito yung planted aquarium natin kasi nasasayangan tayo dito sa mga halaman na to. Nilagay natin dito yung male na pidert. Pidert ito, ito yung mga kapatid niya, mga na-select ng mga female. So kung mapapansin nyo, merong cup yung isa. Kasi yung ating nabili palang pidert ay may koi line. Mamaya ipapakita ko yung first batch ng sinasabi kong pidert natin na merong koi line. Yung nabili natin. Then dito sa pangalawa, ito yung ating Japan Blue double swordtail. So bigay lang sa atin yung breeder nito. And nakapagbuga na siya kaagad. So nasa Siam ito pero wala na lang yung natira kasi nawala yung isa. Siguro nakain ng mga larvae ng damsel fly, no, ng tutubi. Kasi yung mga hornwort natin na binibili, minsan may nasasama na mga damsel fly yung larvae nila. Ito yung ating mga bagong batch ng full gold na nahiwalay na natin ng kaunti. Yung mga male, yung mga halatado na male talaga, no, hiniwalay natin dito. Maliit lang siya kaya konti lang yung laman para makapag-develop ng kaunti ng kanilang katawan since naging problema natin dito sa ating setup ay matagal lumaki yung ating mga fry dahil siguro sa sikip maliit yung lagayan at punong-puno ng fry. Sobrang dami kasi ng ating breeder. Next, ito yung bago natin na bigay lang din to sa atin, HB White, no? First time tayo nagkaroon ng gantong strain. So far goods naman sila, although hindi sila ganun kasigla katulad ng iba, pero masiba naman sila kumain kaya goods lang. Naantay lang natin na mag-drop itong dalawang female na medyo maliitan pa lang kasi bago lang kasi itong mga jubilant na binigay sa akin. So unang na-develop itong male tapos yung dalawang female, pero buntis na yan, bubugan na yan siguro next week, bubugan na yan, pero malamang konti lang ibubugan yan kasi medyo maliit lang yung kanyang tiyan. Dito naman ay ang ating mga Santa Claus ribbon. So kung mapapansin nyo, may mga babae na nilagay. Yan ay mga kal or mga chops na mga female para yun lang kanilang habul-habulin. Kasi kung walang female na ilalagay, minsan nanghihina sila kasi sila yung nag-aaway. Kaya nilagyan natin ng dalawa I think na babae para yun yung kanilang pagbiskitahan. Dito ay ang ating Singa Blue. Singa Blue yan sila. So nung February 22, hiniwalay natin. Ito yung mga unang batch natin na naging problema natin kasi medyo matagal sila lumaki. Although lalaki naman yan katagalan, pero yun nga, matagal siya. So the more na tumatagal na yung fry na lumaki, so napapagastos tayo sa pagkain. Ayun. Magaganda yung mga buntot nila kaso maliliit pa lang talaga yung katawan. Kaya binuboost natin to ng pagkain, no? Pag free tayo, ginagawa natin to, dinadalas natin yung pagpapakain. As nagpalit na tayo ng pagkain from BBS, ngayon frozen moina na tayo. Kasi minsan sa BBS hindi natin napapansin na natitipid na pala natin sila. Kaya siguro yun yung isa sa mga reason kung bakit medyo humihina yung paglaki ng aking mga fry kasi naliles sila sa pagkain, tapos pa yung sikip ng kanilang lagayan. Dito naman yung ating mga blue panda. Ayan, kung mapapansin nyo. Yan, yung 3, halo na yan sila nung 3, 12,
Saka yung March 12 at saka yung February 16 natin na batch. Pero kung mapapansin nyo, halos magkapareho lang kanilang laki. Magkaiba lang yung tingkad ng kanilang kulay. Yung mga mas may edad, yun yung matitingkad ng kulay. Yung medyo malabnaw pa, yun yung mga bago. Pero halos same lang yung kanilang laki kasi nahabol ng mga bago yung mga mas may edad dahil sa pag-change natin ng pakain. Kasi yung mga unang batch natin purely BBS yun purely BBS. Ngayon ng mga bagong batch natin, hinahaluan natin ng Moyna. Kaya medyo lumaki sila ng mabilis. Ito naman yung ating mga bagong Tuxedo Koi. Yan, second batch ng Tuxedo Koi natin. March 13, so medyo malaki-laki na sila. March, magto 2 months na. Magto 2 months na yan sila. Medyo malaki na sila. I think nasa 10 yan sila. Tapos sinamahan din natin ng mga kal na babae para yun yung pagdiskitahan nila. So yung importante lang naman dyan yung mga male. Hindi naman masisira yung strain ng mga male kung may kasamang chaps na babae. Huwag mo lang tanggalin talaga yung mga fry kasi pag nagkaroon ng fry, good as trash na yun agad, wala na. So medyo maganda na yung kanilang kulay, develop na. Kulang na lang yung katawan, yung body palakihin talaga. So sa gantong lagayan, setup, parang okay lang naman. Medyo mabilis na yung paglaki nila since nahiwalay na sila sa madami. Ito yung isang Singa Blue natin nung March 21. So ito yung pang tatlong batch ng ito pala yung ito yung second batch ng ating Singa Blue. Kasi ito yung first batch ng Singa Blue natin na nabansot. Pero pinapahabol din naman natin ng kaunti. Tapos ito yung second batch ng ating Singa Blue. Ito yung ito I think ang kanyang mga kapatid. Ito yung mga kapatid niya. Medyo umilap simula nung tinanggalan natin ng aerator. Doon sila parati lang sa gilid na umiilap sila. Parati din kasi tayo dito pag bumibisita yung sikip ng ating barracks. Kaya medyo umiilap sila. Ito medyo okay lang naman sila dyan. 6 yan dyan sila. Tapos may kasama din silang isang babae na hinahabol-habol din nila. Yun. Hopefully ito medyo bumilis kasi noong March 21 lang yan. And ngayon ay May 1. So May 1 ito kinuha na video. So medyo malalaki na sila. O kung i-compare mo sila dito sa February 22 na batch, halos hindi sila nagkakalayo. Ang pinagkaiba lang talaga nila is mas matingkad at mas malapad na yung mga buntot nito kasi mas nauna sila. Ito yung breeder ng ating Japan Blue double swordtail. So binigay lang to sa atin ng isang breeder din na kasamahan din natin. Ayan. Yun, kulay blue. Hindi lang gaano katingkad yung kanilang kulay kasi mga joby pa daw to, pero nagbumuga na dahil nasundot na nga sila. Medyo mailap yung nito, mailap yung parent. Nagtatago. Hindi mo pwedeng hulungkatin kasi baka ma-stress lalo. Yun. Dito naman yung ito yung isa sa mga gusto nating strain, binigyan tayo din, no? Mga pa lang daw to. Mga I think 2 months old ata, half black, red rose tail. Ayan paganda. Hindi lang masyadong develop pa yung kanyang fins kasi bata pa daw yan. At pinagsama na natin agad sa kanyang sa mga female na binigay din. Bali, 3 yan dyan sila. Isang trayo. Ayan. Medyo lumaki-laki na yung tiyan ng kanyang female. So, hindi na natin yan kinondisyon or hindi na natin hiniwalay para lumaki palalo. Pinag-breed na agad natin para pagka nagkaroon ng fry, yun na lang yung fokusan natin na pilihan talaga ng mas Ito naman yung ating tira ng ating full gold na yung isang trayo ini-swap natin, tapos yung iba pinamigay natin sa mga katrabaho natin kasi pinakuha natin silang bigyan. Yun, medyo hindi lang nagpo-focus. Tapos merong isang tiger mosaic dyan na nilagay kasi binigyan din tayo ng tiger mosaic. Yan yung mga binigay sa atin ng mga bagong strain. Kaso itong mga tiger mosaic na ito, speaking against the light, mailap masyado, tago ng tago, kaya hindi masyadong kumakain. Namatay ang mga female niya. Tapos yung male na natira, dyan lang natin siya nilagay kasi medyo yan siya
Ito kasi mga ano na rin to, mga wala ng partner itong mga male natin. Mga reserve na lang yan. Kung may gaganda, pwedeng kuhanin. Ganun. Kasi kumbaga mga pinagpilian na lang. Tapos meron dyan na isang male na swap natin. Kaso hindi naman natin magamit. Kasi buhay pa naman yung breeder natin na full gold. Kumbaga itong lagayin na to, saktong-sakto lang talaga siya sa mga kuntian. Sample isang trayo lang, ganun. Saktong-sakto lang talaga siya, or mga tag 10 siguro, or 5 na jubi na the best 5. Pero dahil sa less tayo, kulang tayo sa lagayan. Pag nakabili pa tayo siguro ng mas mga lagayan pa na kahit tag 2.5, hati-hatiin natin yung iba na medyo marami. Kasi mas maganda, mas maluwag para maka-develop sila lalo. Dito yung ating Dumbo Ear Mosaic. Yun, bigay lang dito sa atin. Napakaganda. Oh. Yan, isang tayo din yan. So, pinagsama na natin. Kahit sabi na pwede daw muna i-separate para lumaki yung katawan. Pero hindi, pinagsama na natin. Nagmamadali kasi tayong mga pag-breed agad. Okay lang naman sila. Hindi naman sila masyadong stress. Kaya kasi kakabigay lang yan sa atin. Tsaka kumakain na sila. Nung unang dating kasi hindi sila kumakain. Nagtatago ulit sila dyan sa may lumot. Mga halaman. Ngayon kumakain na sila. Nagsasanay na sila sa atin na makulit. Then ito yung ating Tuxedo Koi male. Yung sobra ng ating first batch ng ating Tuxedo Koi. At nandyan yung male na Dark Knight. Kasi after nanganak yung mga Dark Knight natin na female na matay yung dalawa. Lumabas yung mga bituka, tapos pumayat, hindi ko alam kung bakit. Tapos buhay ang kanilang male, so lagay lang natin dyan, sinama na natin, wala namang epekto yan. Kasi same lang naman sila ng laki natin mga Tuxedo Koi. Yun, hindi ko alam kung i-develop pa to kasi nagiging silver yung, or nagiging parang white na, hindi ko maintindihan yung kanilang body. So kung may makapanood nito, pa-comment na lang kung yan ba ay kalna or hindi. Kasi Tuxedo Koi yan pero bakit puti? Kasi ang kapatid niyan, ito nandito, ito yung mga selected natin na ginawa kong breeder. So kung mapapansin mo yung mga male, kung mapapansin nyo, ang ganda ng male na yun, no? Nagkita nyo. 2 piraso yung quality na na-produce natin na ginawa nating breeder. Ayan. Nag-focus. Yan. 2 sila. Kaso ang female is isa lang. Isang female lang na quality na natin, ayan, na medyo maganda na quality para sa akin. Yan lang isa, nakasentro na yan. Tapos 2 male na maganda yung itsura, kaya kinuha natin, sineparate natin. Yan yung ating future breeder. Sana makakuha tayo ng mas magandang babae dito pagka nag-develop itong mga to. Kasi ayan, sana may babae dito na maganda, para maganda tignan, para ipangga natin doon sa mga first batch na Tuxedo Koi na male na maganda para sa akin quality. Yan. Nung March 13, so magto 2 months na ito. Malalaki sila compare doon sa mga unang batch natin na 2 months na pero maliliit pa rin, kasi dahil nga doon sa ating pag-shift ng pagkain. Mas maganda din pala yung moina, kasi na sila, na boost yung kanilang paglaki, lalo na pag puwersahan nyo sa pagpapakain. So yun lang, alaga lang talaga sa water change. Kasi ito yung sinasabi kong P-Dirt Koi. Yun, yung P-Dirt natin nanganak ng P-Dirt Koi. Tingnan nyo naman yan. Ear na lang talaga ang kulang para sa akin, ayan, bago lang yan, pa lang yan, nasa 2.5 month pa lang ang edad niyan. Pero laki na ng katawan niya, kasi hiniwalay ko na siya simula nung nakita ko. Akala ko kasi kal. Siyempre hindi naman ako nag-produce talaga ng P-Dirt Koi. Hindi ko talaga inaasahan na may lalabas na ganyan. So nagde-develop na yung kanyang likod, nagpa-platinum na. Tapos yung kanyang fins na may mga violet na. Sana mabuti nga lang may may kapatid siya, na kapatid niya, kaso to hindi ko lang alam kung sana maganda yung maging kalabasan, na ma-develop palalo itong kanyang body at saka yung fins niya na maging Dumbo talaga. Yan, maganda yung kanyang top. Para sa akin nagaganda na ako, sana mas lalo pang gumanda. Then ito yung breeder natin na Santa Claus
no? Lagay na natin dito kasi siyempre may mga bago tayong strain na mas pinaprioritize. Ito kasi may edad na to, matanda na, hindi na nga maganda yung pakonti-konti na nga lang sila pag nagda-drop. Kaya dito na lang muna natin sila nilagay. At least okay lang naman to kasi ang capacity naman nito ay nasa 10 liters. Ang tubig nito nasa 10. Kaya okay lang din naman. So 10 liters sa capacity or mga 2.5 lang din siguro yung capacity nito. 2.5 gallons or 2 gallons kung di ako nagkakamali. At nilagay natin yung matanda nating tuxedo koi dyan. Okay. Tuxedo koi ba yan? Nilagay natin dyan. Yun yung sobra sa breeder natin dati na tuxedo koi na nagkandamatay na may isang natira. So gusto natin gumawa sana ng ibang strain pero namatay man yung mga iba nating male. Ito yung natira na try natin kung ano. Kaso hindi nabubuntis siguro dahil matanda na, hindi na talaga mabubuntis. So kung ano may magiging kalabasan ng mga yan, ayan na yan. Wala tayong magagawa dyan. Keeping na lang yan. Kung mga anak man siya, crossbreed nitong Santa Claus na to, mas maganda. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Dito yung ating pidart. Yan. Ito yung kapatid ng ating pidart koi na nagkasakit. Wiggle. Mahilig na sumayaw ata. Baka natutong sumayaw, nagwiggle. Ayan. So, ang isang lalaki, namatay talaga siya. So, ang dalawa, medyo naka-recover. Kaya nilagay ko na dito. Dati kasi sa galon ko lang nilagay. Kasi nilalagay ko ng meat blue at saka asin. Medyo umukay na yung kanilang lagay. Kaya nilagay ko na muna dito. Nagwiggle pa kahit ng kaunti. Pero at least kumakain na. Alam mo, maka-recover na yan kalaunan. 3 yan dyan sila. Namatay na yung isa. Yan, nagwiggle pa rin siya. Kasi yan yung bago lang eh. Yan, hindi ko masyadong yun. Medyo lumalakas siya yun. Nagwawala-wala na. Tapos itong ating ito yung breeder natin na full gold, pinaka-mother natin. Namatay na yung isa kasi last na panganak niya is na lumabas yung kanyang bituka. Wala na tayong magagawa doon pag ganyan na. Kasi matanda naman, nakailang batch na siya eh. Tapos meron dito, siya natira, isang piraso. Yan. Isang piraso. Kaso mahina na rin siya kaya hindi naman natin kayang ipakain sa flower horn kasi nga matagal din natin siya naging breeder. Sayang din. Kumbaga kawawa din kaya inayaan lang natin dyan. Kung ano man mangyari sa kanya. Yan. Let fate decide. Then ito yung tiger mosaic natin, sinasabi natin kanina na binigyan tayo kaso may ilap. So namatay ang kanyang unang binigay, yung lalaki na lang yung natira. Binigyan ulit tayo ng ilang pares ulit. Okay, ayan o. Yan, may ilap talaga sila. Pero pagka iniwanan mo ng pagkain tapos inalisan mo, kakain din naman sila, maiyain lang talaga. Ayan o, nagwiwigil na sila dahil pagka sinilip mo, nagwawala na agad. Nagwiwigil na tuloy sila kasi nai-stress na. Hinayaan ko na lang sana makapag-produce ng kahit isang batch lang ng fry para yun yung hindi kasi tayo ang nag-raise eh. Kaya mas maganda pag nakaproduce sana tayo ng isang batch ng fry. At least yun yung maalagaan natin na masasanay na talaga sa atin. Kasi yan, hindi sanay sa atin eh. Binigay lang kasi. Then ito yung Dark Knight na sinasabi ko na lumang strain na daw ito eh, sabi nila eh. Pero ang gagandahan kasi ako. Tsaka bigay lang din naman, no? Yung tayong magreklamo, binigay nga lang sa atin, di ba? Ayan o. Nakap-anak sila ng 6. 6 yan ng anak niya. Kaso nung nililipat ko, tumalon yung isa, hindi ko na nakita, kaya 5 na lang yan dyan sila. Ayan. Una BBS pa pinapakain ko, kaso minsan hindi ako nakakapagpa-hatch ng BBS, kaya dinap niya ko na din. Kaya yun o. Okay din naman. Lumalaki na nga sila agad eh. Yan. So yan. Tapos dito sa ilalim, inangat natin kasi ito, iniba natin yung position. Kaya nagkaroon pa ng lagayan dito sa ilalim. Yan. Ito nilalagyan na natin ng mga maliliit na hornwort. Tapos ito, nalagyan din natin ito ng mga fry dito sa ilalim. Plano natin lagyan ng mga ganito or mga tab. Hanap ako ng mas magagandang tab na gagawin ko siyang grow out. Ay hindi, gagawin ko siyang lagayan ng mga bagong panganak na fry hanggang 1 week. Dyan.
para ilipat sa mas malaking lagayan pagka lumaki. Yan, ganyan siya. So hanggang dito na lang mga gar yung ating video. Update lang natin yung ating bagong gawang lagayan, no? Naginastusan na naman natin. Ayan siya. 800 yan yung kanyang yan. Ayos naman kahit pa paano. 800 ito yung stand na ito. Tapos binili natin to. Tali lang natin, tali. Tapos yan, pinali dito para medyo may support. Yan, tagos yan doon sa loob. Tapos may lubid din yan dito. Yan, para magkaroon siya ng parang guide dyan sa gitna para magkaroon ng partition. Tapos may mga ano yan sa loob. May stick. Nilagyan natin ng stick sa loob ito para may pagtatalian tayo ng ating cable tie. Tapos yan, in-apply natin na yung natutunan natin sa paggawa ng mga ganito, mga trapand. In-apply natin dito. Yan. Yan kasi ang hirap pagka maliit yung lagayan mo, i-maximize mo talaga. Ang problema, yun sinasabi ko kanina, nagkaroon tayo ng problema sa pagpapalaki ng fry kasi bumagal dahil na ganito lang natin sila nilalagay, tapos hindi natin hinihiwalay yung babae at lalaki, basta hanggang lumaki sila, ganun lang, dyan lang sila lahat sama-sama. And pag madami pala masyado nangyari, nagiging nababansot sila. Pag lalaki lang din naman kahit pa paano, lumalaki lang din naman kasi nangyari naman yan dito sa atin. Ito, dyan lang sila lahat, nasa 30 plus sila hanggang sa lumaki lang din naman sila, gumanda din, pero inabot ng halos 3 months bago sila lumaki. May mga iba kasi breeder na 2 months pa lang pwede na agad i-out kasi malaki na agad. So dito sa atin medyo slow mo lang tayo ng kaunti. Ayan. So goods lang din naman. So hanggang dito na lang mga gar yung ating video. So sa susunod na mga video natin, mag-update naman tayo ng ibang changes na ginawa natin sa ating paras. So hanggang dito na lang yung ating mga video mga gar. Hanggang sa muli. Kuya Tens Fishard. Fish out. Hindi ka nag